Maray na aldaw mga tugang. Arog na baga kani ang itsura kan batag mo dyan. Dai mo na ko taan na ipag-apo niyan, taigwa pa kitang magigibo dyan. Alam nyo ba na yung sa tingin nyo parang lanog na at saka yung parang nangingitim na, yun pa yung pinaka mas masarap na gawin na banana bread. Saging na saba nga pala itong gagawin natin ngayon. Gamit ang tinidor, i-mash lang natin ito ng ganito. Nga pala, pwede natin gawin na hindi siya masyadong pino. Pagkatapos nito, kukuha naman tayo ng isang bowl at dito natin ilalagay ang mga dry ingredients natin. At para mabalance ang tamis ng ginagawa natin, kinakailangan natin dito ng konting asin. At para naman sa pampaalsa, gagamit tayo dito ng baking powder at ng baking soda. At panahon na para bagsamasamahin natin at ibuhos ang lahat ng energy natin para dito. Gumamit nga pala tayo dito ng strainer para masala natin yung kagaya nito. Syempre, ihihiwalay na natin yan. At tuloy-tuloy pa rin natin itong hahaluin dito sa isang lalagyan. Dito naman sa isang bowl ay paghahaluin natin ang mga liquid ingredients natin. Habang ginagawa ko ito, narealize ko lang na sa lahat ng mga ginagawa ko dito sa kusina, parang ito yung isa sa mga favorite kong gawin. Less preparation, hindi nakakalaki ng muscle, kakamasa, at higit sa lahat, hindi rin matagal i-bake. Ang sekreto na parang magic na pagluluto ay patience. Dear. Una nating i-mix ang banana bread. Ang banana na ginawa natin kanina dito sa liquid na meron tayo. Hinay-hinay nga lang yung paghalo ko dito kasi nga sabi ko baka matapon. Paano ba naman? Ang liit ng pinaglagyan ko dito. Sa pagluluto nga pala nito, ito yung pinakagusto ko dito kasi pagsasamahin na sila, ibig sabihin malapit na tayo matapos. At literal dito na kailangan mahina lang talaga yung paghalo. At wag na natin yung i-overmix. I-ready na natin ang baking molder at heto ilalagay na nga natin ang cupcakes liner. Paunti-unti ay ilagay na nga natin itong butter natin. Ingat na ingat at talaga namang dahan-dahan kung inilalagay yan dyan. Hindi na natin kailangan punuin dahil sigurado ako aapaw na naman ito kagaya ng mga na-experience ko dati. Bet ko nga sana para mas maganda at maayos ang pagkakalagay nito, gagamit sana tayo ng ice cream scoop. Kaso wala tayo nun. Hindi talaga sakto kapag isa lang, kaya heto, meron pa tayo ditong extra para dito sa natitira pang butter. At hindi talaga ako papayag na may masayang dyan. Isa lang na natin yan sa preheated na oven. At 180 degrees nga pala natin itong sinet sa loob ng 20 to 25 minutes, okay na yan. O diba, ang bilis lang. Pero para mas makasigurado tayo na luto na nga ang binibake natin, gumagamit nga pala tayo dito ng toothpick. Hindi ko nga pala kinain ng isang kamay kaya si Merrick na lang ang pinakuha ko. At heto na, excited na tayong tikman yan. Pero bago natin gawin yan, iset muna natin ito ng maayos. Naisip mo rin ba yung iniisip ko ngayon? Sa buhay natin, may mga bagay talaga na minsan parang wala nang halaga, kaya wala kang maisip kundi itapon mo na. Tapos, saka mo marirealize na mali pala. Kaya bago mo gawin yon, pag-isipan mo muna yung maraming beses para wala tayong regrets. At the end, masasabi natin, wow, ang sarap pala. Ang sarap pala nitong banana bread na to. Kaya next time, huwag mo itapon ha. I-banana bread mo na. Maray na aldaw!